Isang sibilyan ang nasawi matapos tamaan ng ligaw na bala ngayong magdadalawang linggo na ang krisis sa Zamboanga City. Iimbestigahan naman ng Commission on Human Rights ang ulat na pagtorture umano ng MNLF Miswari faction sa kanilang bihag bago patayin. Saksi sina Sandra Aguinaldo, Ian Cruz at Ivan Mayrina. Putol-putol ang mga kuko at ang mga daliri ng itim sa naipong dugo at parang pinipi. Yan ang sinapit ni Raymond Cepada, isa sa mga bihag ng MNLF sa Lustre Street, Barangay Santa Catalina, na namatay sa tama ng bala sa tiyan. Tingin ng mortisya na umayo sa labi ni Cepada, hindi normal ang magkaroon ng punit-punit na kuko sa lahat ng daliri ng isang tao. Sa tingin ko, sir, hindi normal, sir. Kasi mayroon na akong nakakita ng ganun. Parang ano, parang tinanggal. Hindi dahil sa sakit yun, yung ganung tsura. Hindi, sir. Hindi yung sa sakit. Kaya ang Commission on Human Rights iimbestigahan kung tinorture si Cepada na nakapag-text pa raw sa mga kaanak tungkol sa kanyang pagkakabihag. Hindi pa naman masabi kung ano ang sinapit ng kanyang asawang hawak din ng MNLF matapos ibukod ng mga rebelde ang mga lalaki at babae. We check on the relatives or those who knew the victim na kompleto naman yung kuko. The possibility na he was caught providing information to the outside and looks like yun ang tanggalan. Wala kaming tinutorture na wala kaming tinutorture na bawal sa Islam yan eh. Meron ka na naiiwan doon sa loob ng mga civilian pero hindi sila ginagamit ng trisera or shield. Let the human rights investigate. Tiyak namang sasampahan na ang mga naarestong miyembro ng MNLF Miswari faction ng mga reklamong rebelyon, murder, arson, illegal possession of firearms at pati paglabag sa international humanitarian law dahil sa paggamit umano sa mga bihag bilang human shield. Inilipat na sa ibang lugar ang mga nahuli na kung hindi nakaposas, nakagapos naman gamit ng zip tie. Suggested na yung kulungan natin muna. Gusto din namin sila mabigyan na medyo sabihin na natin komportabling lugar. Kasi masikip tayo, we're only authorized for 25 prisoners. May mga naaresto pa. Kanina sa clearing operation sa Barangay Rio Hondo, 3 lalaki inimbitahan sa hinalang rebelde sila o nagtatangka umanong magnakaw. Kagabi naman, 2 MNLF umano na nagtago sa Barangay Kulyana ng naaresto. Iniisa-isa rin ng mga otoridad doon ng mga bahay para sa isa pang hinihinalang rebelde. Pero reklamo ng ilan, gaya ng nanay na ito, na pagbibintangan lang daw ng MNLF ang kanilang mga kaanak. Wala siyang criminal case na ginagawa, di laban sa bayan. At isa po siyang mabait na bata. Kaya nga ayaw kong masira ang kanyang kinabukasan. Kaya pati mga sundalo binabantayan din ng CHR kung lumalabag sa karapatang pantao. Gate naman ng gobyerno, isinasaalang-alang daw nila ang karapatang pantao ng mga rebelde at residente. Marami mang MNLF ang napatay, naaresto o sumuko, tuloy pa rin ang bakbakan partikular na sa Barangay Santa Catalina at Santa Barbara. Lalo't ayon mismo sa MNLF, nasa Zamboanga City pa rin ang grupo ni Ustad Xavier Malik kahit nga malayo sa mga naturang barangay ang Baliwasan Complex at Pier, 2 sibilyan ang nadapisan ng ligaw na bala. Namatay ang isa habang sugatan ang taga-barangay San Jose na si Reynold Morales. Naside lang Lena, Walker. Cover yung sinto na bangko. So, kung doon, Dulcene ako sa rebenta, cover Dulcene at tupa kumigo. Bago naman mag-alas 6 itong gabi, niresponde ng PAM Squad ang nakitang pinagtali-taling bote ng soft drinks sa Governor Lim Avenue. Sa hinalang, isa itong improvised explosive device. Para makasiguro, ginamitan nila ito ng water disruptor. Pero ayon sa PAM Squad, tila mga buhangin lang daw ang laman ng mga bote. Kahit patuloy ang bakbakan, napansin kong hindi pa rin napupulbos ang respeto sa buhay ng isa't isa. Sa mobile operating room na ito na dinala mula Davao, mapasibilyan man o kahit rebelde, walang pinipiling gamutin ang mga doktor at nurse. Kabilang sa mga tinulungan nila, ang sinasabing MNLF sniper na ito na nakuna ng GMA News. Bahagya siyang nakangiti. Nagamot na ang sugat. Nakaswero pa para hindi ma-dehydrate. Pinagkabi pa ng nurse. Regardless who they are, as long as they are patients that has to be treated, then we treat them. Kahit sinasabing kalaban po ito ng state. Whatever, but as long as they are patients. Habang ang mga napatay na umunoy MNLF fighter dinala sa punerarya at sinundo ng Muslim religious leaders.
Dahil walang mga dumarating na kaanak para kunin ang kanilang labi, diniretso na lang sila sa isang sementeryo. Mula rito sa Zamboanga City, ako si Sandra Aguinaldo. Ako si Ian Cruz. At ako si Ivan Mayrina. Kami ang inyo. Saksi!